Okay, magandang araw po sa lahat ng mga ka-Shih Tzu natin at welcome back sa ating channel, yung Equable TV. Baka po nagtataka kayo, ang tagal nating walang upload. Ang totoo, ang hirap kasi gumawa ng mga content. Nauubusan tayo. Minsan, meron ako naiisip na mga topic na, hindi ko pa nabanggit ito sa video natin, sa channel natin. Pero minsan, pagdating ng bahay, pagod na. Diba? Kaya, yun, hindi tayo nakakagawa. Ngayon, tingin ko, parang may libreng oras, makakapagkwentuhan tayo ng sandali tungkol sa pag-aaso sa pag-Shih Tzu. So, bago yan, baka makalimutan ko, hello kay Mr. Padua. At ito, may binigay silang baso sa akin. Patagal na nilang binigay ito. Pero naalala ko lang si Mr. Padua na miss ko. Ang pangalan ng kennel nila, YB Kennel. Yan. Mga French Bulldog naman sila. Okay. Gumawa tayo ng video ngayon kasi meron kaming ipapa-adapt pala na 5 o 6 na Shih Tzu. So, ito na yung pagkakataon ng mga ka-Shih Tzu natin na mag-alaga ng mga Shih Tzu na pure breed. Hindi to mixed breed, pure breed na mga Shih Tzu to. So, ang edad nila parang 3 to 4 years old. Parang 2 lalaki, parang 4 na female. So, hindi na natin ipapa-adapt natin kasi syempre ang hinahanap natin yung pet lover na wala silang pake doon sa itsura. 'Di ba? Kaya kumbaga surprise ko ano yung itsura ng mga Shih Tzu na ito na pinapa-adapt natin. Gusto kasi namin na ang makakuha yung maaalagaan sila kasi baka mamaya marami na kayong Shih Tzu diyan. Baka hindi para sa inyo to. Ibigay natin doon sa mga ka-Shih Tzu natin na gustong mag-alaga pero nasa kalagayan kasi iba yung gustong mag-alaga wala sa kalagayan. Kasi ang pambili ng dog food, kahit sabihin natin yung magandang dog food nasa 150 200 pesos yung 1 kilo kumpara sa bigas sa magkano lang 50 to 60 pesos ang 1 kilo. So medyo hamon ang pag-aalaga kaya hindi porket gusto mo at tingin mo pet lover ka. So ikaw yung hinahanap namin. So yung hinahanap namin alam mo, kung meron ko yung 1 o 2 aso, pwede kayo magdagdag. So doon sa mga ka-Shih Tzu namin na interesado po doon sa aming pinapa-adapt, mag-message po kayo sa amin sa Sapporo PH. Wala na po yung dating FB account ko na hack marami tayong mga kliyente na hindi tayo makontak. Meron tayong mga pa-installment na hindi na namin nasingil. So wala tayong magagawa. Focus tayo sa kung kontrolado natin. So ito, na-access natin ng page natin. Ito yung YouTube natin. So dito na lang tayo gagawa ng transaction natin. So si Ma'am Naris na nakausap ko dati. So baka mapanood itong video na ito. So mag-message kayo Ma'am Naris, baka meron pang available, makakuha kayo. Pero may requirements kami mga ka-Shih Tzu Hindi porket gusto nyo, pwede na. So katulad pa rin po ng dati. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga requirements para ma-avail ninyo yung pinapa-adapt namin na mga Shih Tzu. Okay, so yun lang. Sana makahanap tayo ng mga karapat-dapat na mga for mom for dad doon sa Shih Tzu na ipapa-adapt natin. So, ayun. Yung picture pala, doon na lang sa page. Pag minessage niyo ako, sa page ko na lang ipapakita. Or mali pala. Sabihin niyo lang kung ano yung gender ang kailangan ninyo. Tapos, i-deliver ko na lang sa inyo. Huwag niyo na lang kaya tingnan kung anong kulay, anong itsura. Kasi kung talagang pet lover ang kukuha, okay, kahit ano naman sa kanila, di ba? Kasi minsan, yung appearance kasi kapag maganda kukunin di ba? So, para mahanap natin yung talagang karapat-dapat diyan. So ayun, mag-message niyo lang ako dun sa mga interesado na mag-a-adapt ng mga Shih Tzu natin. 4 female tapos 2 male ang ipapa-adapt natin. Okay, so message niyo lang ako sa Sapporo PH. Ayun. So meron tayong bilang karagdagan lang dun sa mga ka-Shih Tzu natin na season, itong September. Ito yung time na magandang mag-breed. September, October, November, December, January, meron kayong pambenta ng mga puppy. So,
ito yung tamang pag-breed. Kung mapapansin nyo, hindi tayo breed ng breed. So, tumatiming tayo sa pag-breed. At saka, hindi tayo stock ng stock. Habang wala pa yung ano, kasi ang pag-aaso, hindi ito yung parang trabaho na linggo-linggo sumisweldo ka. Hindi ganun ang pag-breed. Parang seasonal to, may mga season na di siya masyadong kailangan ng mga tao. May time na kailangan sila ng mga tao. So, kailangan, aminin natin sa hindi. Ganun ang pag-aaso. Tsaka isa pa, lagi kayong, doon sa marami pala sa mga ka-shih tzu natin yung nag-quit. Ay nang sinasabi ko na bumili sila ng mga aso, namatayan sila ng aso, dahil naparbo sila, nawalan ng gana, nag-quit. So, hindi ganun yung tinuro ko doon sa mga ka-shih tzu natin. Dapat laging confident. Ano ba yung confident? Ang confident. Kasi ang meron akong kakilala, para sa kanya, ang confident daw ay ganito. Halimbawa, magugustuhan ako ng mga tao. Magugustuhan ako ng mga tao. Ganun siya ka-confident. Ang sa pag-aaso kasi, sa akin hindi ganun ang confident eh. Para bang sa ayaw nyo o hindi magugustuhan nyo ako, parang ganun yung confident. Ang totoo, ang pagiging confident kasi, magustuhan nyo man ako o hindi, okay lang. Ganun ang confident. Ganun din sa pag-aaso. May time na minsan nabibigo tayo sa pagpaanak, namamatayan tayo, minsan nagkaka-virus tayo, mga bagay na hindi natin kontrolado, na nangyayari talaga sa mundo ng pag-aaso. Okay lang kung mangyari yon. Hindi yung kapag may mga hindi magagandang bagay na nangyari sa pag-aaso, nagkukwit sila, ayaw na namin, dito, gastos lang. So, hindi ganun yon. Kaya, iba ang mindset ko sa pagiging kumpiyansa. Ano man ang mangyari, okay lang. Diba? Tuloy pa rin. Ganun ang mindset sa pag-aaso. Hindi yung pag maganda lang yung bentahan, mataas ang presyo, baga season ng mga bentahan ng mga Shih Tzu, doon okay kayo. Pero kapag ka-time na bumagsak ang mga presyo, katulad doon, maraming bumagsak yung presyo, maraming umayaw. Kaya nga tinuturo natin doon sa mga Shih Tzu natin, kaya sila hirap. Ayaw kasi nilang mag-upgrade. 'Di ba tinuro natin sa mga nakaraan vlog natin na mag-upgrade kayo ng stud, upgrade kayo ng aso mismo, 'di ba? Ganon, kailangan natin sumabay sa panahon. Parang napanood ko lang to sa sa Facebook. Parang ano ba tong yung si Nokia ata, parang gano'n. Nokia, parang may nabanggit na gano'n eh. Napanood ko na hindi nila tinanggap yung Android, parang gano'n, hindi sila nag-upgrade. Ayun, naiwan sila, parang gano'n. So, kailangan panahon, sumasabay po tayo kung ano yung usong kulay, anong usong mga size, di ba? Di ba? Itsura, so sasabay tayo. Hindi pwedeng noon, yung budget men, 5,000, nabebenta natin. Hanggang sa panahon natin, yun pa rin ang target natin. Hindi tayo sumusulong. Medyo mahirap. Ganun talaga sa pag-breed. Para hindi sila maipon ng maipon, mag-upgrade po kayo ng magagandang klase. Tapos, kundi lang alagaan nyo. Yung nakausap ko nakaraan, meron siyang 13 na aso, pero yung nabibenta niya lang 7,000, 5,000. Ang dami niyang pinapakain. Medyo mahirap nga yun. Buti na lang, nakabili siya ng good quality. Magkanong bili niya? Parang dispose niya yung 13 na yun. Dalawa na lang inalagaan niya. Kasi yung dalawang inalagaan niya, kayang kitain ng dalawang inalagaan niya. Yung kinikita ng 13 peraso ng mga aso niya. Diba? Mas okay yung ganong mindset. Diba? So, kung meron kayong mga ka-shih tzu na alam na pwede natin gawing topic o pag-usapan, mag-message kayo sa 4PH. At saka yung nabanggit ko kanina, baka meron kayong mga kilala na gustong mag-adapt. Dapat, pet lover talaga. So, siguro ako din ang maghahatid para makilatis ko din yung mga mag-a-adapt ng mga Shih Tzu natin. So, ayun lang. Sa ngayon, thank you po ulit sa mga nag-avail ng stud service namin. So,
ito po yung mga stud service namin na available. Ayan, at yung last namin, nasa Batangas City kami. Doon, ganun kalayo. So, tinadayo namin. Marami nagpapastad. Itong nakaraang buwan, parang 3 ata taga Batangas yung nagpastad. So, yun pala yung isa. So, susunod, tuturuan ko kayo kung paano mag-stud service. Yan. So, kasi dati hindi naman ako nag-stud service, bibihira lang. Ngayon, dahil na experience ko, ituturo ko sa inyo. At kung interesado po kayo na pasukin yung stud service, message nyo po ako, tuturuan ko kayo sa Sapro PH. So, ayun lang. Thank you.